Mga sasakyan naman, huwag basa-basa magpapark kung saan-saan dahil nakakaharang yan sa mga motorista, lalo na sa mga emergency vehicle. Yan ang malaki. Ang ating makakapanayam ngayon ay kilalang-kilala ito sa Tondo, Maynila dahil nga nitong linggo lamang ipinatupad na yung no warning policy dyan sa nasasakupan ng Manila Police District Station 1 o Police Station 1 dyan sa Tondo, Maynila, at lahat ng mga obstruction partner talagang winawalis. Kung merong isang titindig dyan at makikita na eto, nagpapatupad na ito. Makakahawa yan di ba? Yun, Makita, correct. merong namumuno. May gobyerno, ika nga, di ba? Nararamdaman na natin ito. Alamin nga natin ano itong no warning policy. At hanggang kailan kaya ito ipapatupad? Oo, kasama natin ngayon sa linya si Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, ang Station Commander po ng MPD Police Station 1. Colonel, magandang umaga po. Tina Nolasco at Bong Ariola. Good morning. Good morning din sa lahat ng ating mga viewers at saka mga ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Magandang umaga, Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Welcome po. Welcome po sa programang Advocacy. Colonel, Siya pala si alias Buhawi ng Maynila. Oo, kilala yung Napanood ko minsan yung kanyang mga ginagawa. At sabi ko, kailangan ng maraming ganito, di ba? Oo, yung mga istriktong magpapatupad ng mga pulisiya. Colonel, kwentuhan nyo nga kami, itong August 3, sinimulan nyo na pong ipatupad yung istriktong pagpapatupad nga nitong no warning policy dyan sa Tondo. Kumusta po ang implementasyon? Kasi itong warning policy natin, noong May kasi nagkaroon ng utos ang ating DILG at ng ating Philippine National Police para doon sa Safer Cities Initiatives ng full implementations ng ating mga city ordinances. Alam naman natin yung situation sa Tondo, in line with the implementations of the law, kailangan nating magbigay ng consideration. So ibig sabihin, nagbigay tayo ng halos 3 months na warning. Iniikot natin yung mga lugar natin, nagwa-warning, information drive sa lahat ng ating mga kababayan sa Tondo na bawal ito yung batas. Yun yung proseso ng ating warning. At nagbigay na tayo ng time na sa August 1, ayun ang pasabi natin sa kanila, there's no warning policy na. Pag naabutan ka na may violations ka, titikitan ka, kakasuhan ka, at the same time, i-impound ka. Ngayon nakita namin kasi medyo malaki yung problema na napabayaan dito sa Tondo. So tinap natin yung other agencies of the government like MMDA, MTPP, City Government of Manila. Nakikita naming action dito is the whole government approach to address the problem. Kasi ang mga tao naman sa Tondo, kapag nakikita naman nila na consistent yung implementations at seryoso yung gobyerno, ay sumusunod naman sila. Kaya lang, yung mga bagay na ito na napabayaan, mayroon uling ugali ang ating mga Pilipino na joiners. Like for example, pasaway kayo, di magpasaway na rin ako. Oo, may mga ganun talaga. correct. Nag-parking ka dyan, hindi naman sinita. O di magpa-parking na rin ako ng illegal parking. Ngayon, dinahandahan natin ito. Kasi, lumalabas kasi ng ating Philippine National Police, kinaklaro ko ito. Sabi nila, tutukan daw yung mga krimen, mga drugs. Priority po namin ito. At bakit daw clearing operations ang palaging ginagawa ng ating mga kapulisan. Ang sabi ko naman sa kanila, the rule of the Philippine National Police is in support in terms of clearing operations. But we are in front line in terms of implementations of city ordinances. Kasi ito po yung mandato namin kapag mga batas at ordinansa, kailangan naming ipatupad. At ngayon, karoon kami ng barangay ugnayan ng 105 barangay sa Tondo. Pag-uusap sa lahat ng mga barangay chairman, kasama na yung mga MMDA, MTPB, DPS, LTO, at kung ano pa man agencies ng government na involved sa pagbigay ng mga solutions dito sa problema. Kasi nga, marami ng sunog yung nangyari dito sa Tondo, hindi makadaan yung ating mga, yung tulad ng sinabi ninyo kanina, mga fire truck, mga emergency. Daming sagabal. Emergency vehicle.
marami talagang nakahambalang ginagawa ng parkingan. Ang number one problem kasi dito na lumaki, yung mga pasaway, nadagdagan ng pasaway, joiners na lang sama-sama. Joiners, oo. Ano pa yung mga uri ng obstruction na inaalis nyo, na pinagbabawal, na bawal dyan na sa public na road? Ganito kasi, kapag ang kalsada kasi, yung mga secondary road natin, ang ginagawa ng mga mamayan dito sa Tondo na ibang mga pasaway, ginagawa ng parkingan yung kalsada na ipinagbabawal kasi sabi kasi ng batas, ang kalsada at bangketa ay para sa publiko at pagmamayari ng gobyerno. Ngayon, dahil ang kapitbahay ko nagparking naman sa harap niya, hindi naman hinuli, magparking na rin ako. Siyempre, ako din. Oo, ako rin, mag-parking din ako. Kayo lang ba? Wala Bakit? ng kalsada. Puro na lang parking area ang kalsada na ipinagbabawal ng batas. Lahat po ng violations ng ordinansa, ang kasi namin dito, Oplan Disciplinado, the full strict implementations. Ngayon, the National Capital Region ng Philippine National Police, NCRPO, nakita yung mga strategy natin dito sa Safer Cities Initiatives na sa pag-implement natin, nagkaroon kami, kasama kasi namin yung mga ibang media, vloggers, at nagkakaroon ng real-time reporting doon sa mga problema at yung mga violations. Like for example, kapag umiikot kami, may nagre-report ngayon, nakamonitor kasi yung ating mga desk officer sa mga every PCPs. Ayun, yung sa report nila, sir, may nagiinuman dito, sir, may mga bata dito, 10 oras na ng gabi, sir, may malakas na tugtog dito, nare-respondihan agad ng ating mga beat patrollers na assign doon sa area na yon. Pinabasa nila yung report ng ating mga mamamayan sa Tondo. Sa lahat kasi ng stations sa Manila Police District, medyo, alam naman natin, medyo challenging ang area ng Tondo. So, may pangarap kasi ang ating Yorme that Manila will be next Singapore at saka yung doon sa sama-sama kung anong contribution ng ating Philippine National Police on making Manila great again. Yun kasi yung goal na tinitingnan namin. May nakita natin na kapag naayos natin yung Tondo, madali na lang. Kaya na ayusin yung iba. Ngayon sa Philippine National Police, Manila Police District, we need to do our part, we need to do our job to contribute to the goal of making Manila great again. Oo, sa implementation nyo po this week, paano po ang approach ninyo, Colonel, sa kayo reaction ng mga taong bayan? Marami bang nagrereklamo o sumusunod naman ba? Yung una, nagsa-live pa kami because it is a part of the information drive and warning. Actually, ang feedback ng ating community, halos 90% of the community of Tondo nagsusuporta dito sa clearing operations na ipinost natin sa mga social media, sa mga news, na ang luwang ng kalsada. Sabi nga nila parang Singapore, parang hindi sila makapaniwala na itong mga kalsada na ito is kalsada sa Tondo. Ngayon, mayroon na namang nagsabi, paglagpas nyo, babalik ang mga yan. Part na yun kasi ng ating motorcycle and beat patrol. So pag umiikot yung kapulisan natin, pag mga daanan ka dyan, sige, ticket kaso lang tayo, ticket kaso hanggang sa matuto na silang sumunod kung ano yung mga ipinapatupad ng mga batas at ordinansa. Ngayon, may series of talks na naman kami ng mga barangay officials kasi nilalapit sa kanila itong situation sa Tondo. Kaya nga nagbigay tayo ng some considerations para naman kasi ang goal kasi natin is mapatupad itong mga ordinansa at magkaroon ng kaayusan. Kaya lang, in the present situation ng Tondo, sabi ko nga, masikip talaga at mahigpit. Correct. Mahigpit din ang papatupad natin. So, ang role naman ng gobyerno is maghanap ng paraan para mabigyan ng karampatang solusyon na magkaroon ng kaayusan habang ipinapatupad ang batas. Kaya may mga consideration tayo binigay sa kanila, lalo na itong sa mga ating mga motorsiklo, lalo na itong mga harap ng bahay na bangketa. May mga considerations na ang term namin is win-win situation. Ano po iyon, Colonel? Like for example, sa motorcycle natin, ang pinagbabawal kasi sa Tondo, ang term kasi namin sa kalsada is balagbag. Balagbag.
parang pag nagpa-parking ka, may term ka sila dyan yung mga batang tondo Parang nabili mo na yung kalsada, Oo. sabi nila. Na tinuruan kahit namin sila. kasya pa yung tatlo doon, dahil binalagbag niya, partner, isa lang ang magkakasya. Dahil parang, ano na to, titulado ko na to Di ba? Basta makapark lang. Oo. So, nakaharang yung mga motorsiklo doon. Yung tamang pag-parking, tinatawag namin doon is temporary respect parking. Di ba may mga gutter yung kalsada? Oo. Parang kanal niya sa gilid. Mm-mm. Kasi maraming kainan sa Tondo Marami ding... Kaya nga, tatanong ko na nga sana yung sikat na kainan Di ba? Apektado ba yun? Oh, sa Ugbo? Ugbo. Ipaparking nila yung motorsiklo nila pero ilalagay doon sa gutter na nasa direksyon ng traffic. So Okay. kung try nyo imagine, nakalagay yung motorsiklo doon sa gutter, mayroong bangketa, Mhm. maluwag yung kalsada, hindi tayo nakaharang sa kalsada, kaya nga temporary respect parking. Yun yung isang mga considerations. Ngayon sa mga establishment naman, may mga malalapad na bangketa. Sinasabi tulad ng barbershop na inilagay natin doon sa page, yung motorsiklo niya, pinarking niya sa harap ng barbershop niya na dinikit niya doon sa gilid ng barbershop niya at mayroong space na madaanan yung mga tao. So ibinibigay natin itong mga consideration. Mm-mm. At sabi ko nga, consideration will end, its complaint begin. Mhm. Oo, tama naman. Kapag may nagreklamo na at sinasabi at ang basis namin, bawal yung bangketa, kailangan na lang i-implement. Paano naman, Colonel, yung mga halaman na nakaharang sa daan? Ito kasi yung sabi ng mga taga-Tondo, kasi sir, nilalagyan namin ng halaman para hindi maparkingan. Para hindi maparkingan. Reserve. Nilagyan yung Reservation. reservation. Oo. Nilagyan nyo nga ng halaman pa hindi maparkingan, mayroon naman kayong obstruction na kaso. Oo, hindi rin naman na Kasi, free yung daanan, di ba? Ang kalsada na pagmamayari ng gobyerno. Yan po yun. So pinagbawal ko po yun. Paano po yun kukumpiskahin, Colonel? O magkakaroon din sila ng ticket? Paano yun? Pagkasama ko kasi yung DPS o yung City of Manila Clearing Operations Team, kinu-confiscate. Confiscate, Ito naman ang oo. PNP kapag may violation. At ito yung pinakaayaw nila sa akin. Mm. Kasi no warning policy na. Lahat po nang nabutan ko dyan, kinakasuhan ko na. Oh. Direct. Sabi ko nga sa kanila, alam nyo ang kulang dito sa Tondo, disiplina Yun. at respeto. Yun. Yun. Disiplina, okay, magpa-parking. Alam mong nakaharang ka sa kalsada, edi wag mo iharang, itanggalin mo, ilagay mo ng maayos na hindi ka nakakarang. That is disiplina. Ayun, respeto. Alam mo namang hindi iharap ng bahay mo, wag mong parkingan kasi magre-reklamo yan sila. May nagparking dito, hindi kami makalabas. Ganun yung mga reklamo. Kaya lang, kung kailangan na talaga namin gawin, we need to implement the law. At nung nakita nila na naglabasa na yung mga simpleng violations lamang ng city ordinances, lumabas yung mga warrant of arrest, a total of 37 warrant of arrest. Oh. May lumabas pa nga, di ba, bago nagkaroon ng pagluwag doon sa implementation ng half naked. Nung mayroong announcement yung ating DILG na pinaigting namin noon, may mga hinuli kaming half naked, smoking in public, drinking in public. Nung mga nakaraang mga buwan, lumabas yung mga daan-daan ang lumabas itong mga warrant of arrest sa mga violation. So nakikita ng mga taga-Batang Tondo na kapag nakasuhan ka at hindi mo ito inasikaso yung penalty nito, napabayaan mo at sinomon ka na ng piskalya, warrant of arrest na po ang kasunod doon. Kasi pag kinasuhan ka, kailangan mo i-settle yung penalty. Oo, dapat. Busy daw sila. Kapag hindi mo ma-settle yung penalty, the city government will going to forward the case sa piskalya. Isusumon ka ng piskalya ngayon at the part of the process. Ngayon, pag sumon sa'yo, pinabayaan mo. Warrant of arrest na po ang kasunod nun. O, Colonel, hanggang kailan ba itong implementation na ito? Tuloy-tuloy ba ito? Hanggang maging great ang Manila. Yeah. Kita nga po ito ng aming mga boss sa taas, National Capital Region, ang ating regional director. Pinagawan sa amin as what called best practices how to approach crime. Kasi po ang Tondo talaga, mataas ang krimen noon. And number one crime prevention talaga sa Tondo is police visibility. Dapat nakikita palagi ang ating kapulisan sa kalsada. Alam niyo naman yung Road 10 at saka yung Kapulong in terms of jumper boys. Ang history talaga ng clearing operations,
inimpose ko ito because of the problem ng jumper boys sa Road 10. Nung nakita namin na maganda ang naging epekto ng clearing operations na napaluwag yung kalsada, ngayon pag luwag ng kalsada, walang traffic na may ibsan natin yung traffic, hindi na umaatake yung mga jumper boys. At the same time, napababa natin yung krimen sa Tondo because of the involvement of the community, ng mga batang Tondo mismo. Sinalens ko yung mga batang Tondo, payag ba kayo na ito yung mga comments sa atin, taguan ng kriminal, dugyot tayo, wala tayong mga disiplina. And the batang Tondo used to accept the challenge na, sir, kaming mga lehitimo yung mga Tondo, talagang tal ang tawag. inaayos namin yung Tondo. Kaya mga pasaway, mga dayo lang man yan dito. Talagang sana tularan ito ng iba pang mga stasyon na sa Maynila. At congratulations at saka sa leadership din ni MPD Director, Police Brigadier General Arnold Santiago. At sana mahawa nyo ang iba pang lugar. Hindi lamang Metro Manila, buong bansa na. Correct. O mensahe na lang, Colonel, sa mga taga-Tondo na inyong nasasakupan dyan. Tuloy-tuloy lang yung ating kapulisan. Yung ating kapulisan naman kasi naging sumbungan na kami ng inyong mga reklamo. Kaya nga minsan, yung mga hindi na namin functions, pini-forward namin sa mga right agencies. But then, ang pag-approach natin sa problema is a whole government approach. Kaya kasama natin ang lahat ng agencies of the government and we are representing the government. Ginagawa po ng gobyerno ito, kasi ang role ng gobyerno is isaayos yung lugar. Hindi lang po panghuhuli o pagbibigay ng kaso. Ang role ng gobyerno is gusto niya is sumunod ang lahat ng ating mga mamamayan doon sa mga batas at mga ordinansa. We were going to perfect the implementation and we will going to see kung ano yung ibigay nating concentration. But our goal is kaayusan dito sa area ng Tondo. Maraming salamat po. Maraming salamat at tuloy-tuloy lang, Colonel.